siyang naisin ko, dahil nababati iyong nilalaman kung ano ang mabuti para sa akin. Magtitiwala ako sa layunin mo, pagkat ikaw lang ang ano ng aking kinabukasan. Hindi ako matatakot dahil ikaw ang siyang sa akin, gagabay sa bawat yugto ng aking buhay. Can I invite you on Sunday to listen to the Word of God in our house of worship? Just a little time for the Lord to thank Him and worship for all His blessings to us throughout the week. 6 days for you and just a few hours for God. So I hope you come. Dakilang pastor, sa iyong mga kamay ang aking buhay ay ipinagkakatiwala. Nawa ang tanging nais mo ang aking binaisin mula ngayon at kailan pa man. Hello. Dakilang pastor, sa iyong piling walang anuman panganib ang katatakutan, dahil Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon and magsitayo po tayo. Sabi po sa Awit 100, verse 1 to 2, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Ayan, hindi lamang po dapat tayo'y umaawit na basta-basta lang. Dapat po ay nagpupuri po tayo sa ating Panginoon. Sa mga oras na ito, dapat siya lamang po ang ating iisipin. Ayan, maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord, puso ko'y nananabik. Hallelujah. Bilang ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako.
nananabik, Panginoon. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah sa kapangyarihan mong taglay. Maraming salamat po, Lord. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Karapat-dapat lang daw papurihan ka. Pasasalamat ay sasambitin ko'y na. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Sabay-sabay po tayo umawit. Puso ko'y nananabik. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord. Pinatunayan mo ang kapangyarihan mo. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at Minsan pa, pinatunayan mo. Hallelujah. pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Sabay-sabay po tayo. Puso ko'y nananabik. Ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Jesus, ikaw lamang. Minsan pa. Jesus, ikaw lamang. Purito, Panginoon. Maraming salamat po. Yes, Lord. Awitan natin na may galak ang ating Panginoon.
Jesus, ating Diyos, Haring tunay, sumayaw, uminta, sa awiting may galang, problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay bumawi sa tupugin makalangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal ng pangalan. Yes, Lord, itaas mga kamay, itaas mga kamay, at ito ay ikaway. Ito ay ikaway Kay Jesus, ating Diyos, Haring tunay, sumayaw, sumayaw, uminta, sa awiting may galang, problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay bumawi sa tupugin makalangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay bumawi. Yes, Lord. Sa tupugin makalangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagbabago. Yes, Lord. Hindi na Hallelujah. mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Minsan pa, siya hindi nagbabago. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Tayong lahat. Tayong lahat ay bumawi sa tupugin makalangin. Ang Diyos naman.
Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. Lahat ng katapatan niya sa ating buhay. Yes, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsamba iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ang katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas, Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsamba iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang pangit kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Naawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Sabihin po natin sa ating Panginoon, aawitin kita at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo.
mabuti mo. Aming Diyos Ama, Ang iyong likha. ang iyong likha'y luluwalhatian. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatian. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon ngayon. Noon, ngayon, kailan pa man. Minsan pa. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord. Aawitan kita at pupurihin ka. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Sabay-sabay po tayo. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Nakapunta kami dito, Panginoon, na ligtas, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na ikaw po ay nagbibigay kalakasan sa pang-araw-araw, Panginoon. Kami nangihina, Panginoon, kayo nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Panginoon kong Diyos, maraming salamat. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa isip, sa gawa at salita, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Pinapanalangin ko po ang magsasalita, Panginoon, na si Pastor Cesar, Panginoon, na kayo po bigyan niyo po siya, Panginoon, ng wisdom, knowledge, Panginoon, upang magsalita dito, Panginoon. Ito ang samot panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang isa't isa. Welcome po ulit, Brother Cesar sa JPCS Church. Ayan, sige, ikutin na natin ang ating mga kapatid. Welcome natin sila. Welcome sa'yo kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus, at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Welcome! Welcome sa'yo kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalong iyon. Aming panalangin nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus, at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Welcome po sa ating lahat. Ayan po, praise God. Pwede na po tayo maupo. Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Kawikaan 3 verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Ayan, dapat lang po na tayo po ay kusang loob na nagbibigay ng mga handog para po sa ating Panginoon. Ito po ay paraan po natin ng pasasalamat natin sa Kanya. Sa pagbibigay po ng ating mga handog, ipinapakita po natin ito sa ating Panginoon na siya po ay mahal na mahal natin at sinusunod natin ang Kanyang utos. Ayan po, maliwanag na naman po, di ba, na sa Bible, sa Kawikaan. Kaya, yun po. Ipag-pray po natin ang ating tithes and offering. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito dahil kami po ay muling nagkatipon-tipon upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa mga biyaya, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin at sa araw-araw, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Kaya nararapat lang po, Panginoon, na ito po'y ibalik namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, at patuloy niyo po sana, Panginoon, na kami ay gabayan ng inyong Holy Spirit, Panginoon. Lahat po na nandirito, Panginoon. At pati na rin po yung mga wala pa dito, Panginoon. Patuloy niyo pa rin po silang ingatan at gabayan, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Lord God, sa iyo lahat ang papuri, pagsamba at pagdakila. In Jesus' name, Amen. Amen. Habang nagbibigay po tayo ng ating tithes and offering, awitin po natin ang Jehovah Jireh. Yes, Lord, ang ating provider. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His guides over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Maraming salamat po ulit sa ating Panginoon. Ayan po, dumako na po tayo sa ating church announcement. JTCS Worship Service, nag-i-start tayo ng 10 o'clock a.m. hanggang 12 noon. Ayan, sana po sa susunod na Sunday ay makapag-start na po talaga tayo ng 10 o'clock a.m. Ayan, sana bago mag-10, andito na po tayo para po sa ating Panginoong Jesus. And prayer meeting po every Wednesday. Nag-start po kami ng 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Yun po may mga prayer request. Huwag po kayo mahiya na magsabi sa amin para maipag-pray po namin kayo. Lalong-lalo na po yung mga nakakaranas po ng matinding problema o mga sakit. Ayan, dapat po sama-sama po tayo nananalangin sa ating Panginoon. And discipleship, every Saturday po ito, 4 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. Ayun po, dumako na po tayo sa salita ng ating Panginoon na pangungunahan po ng ating kapatid na si Brother Cesar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan muna po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Medyo, ano po ba ang mas maganda? Tag-init o tag-ulan? Kalahati tag-init, kalahati tag-ulan. Tama lang na po. Kasi pag tag-init, medyo hindi yata naglalabasan yung maraming tao, no? Lalo na yung mga natin, mga senior. Sige po, tayo pong lahat sandaling to ay tumayo po para po sa ating sa salita po ng Panginoon Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay basahin po natin ito. 1, 2, 3. So then, sa Tagalog, tayo pong lahat ay manalangin sandaling ito. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, Lord, nang merong pagtingin na ikaw ang mataas sa amin. Lord, kung meron kang nakitang karamihan, mga bagay na sinadya at di sinasadya, sa aming mga puso, sa aming mga ginawa, mga bagay na nasabi namin, Panginoon Diyos, na hindi ka nalugod, Lord, kami po, Panginoon Diyos, ay humihingi na iyong kapatawaran upang sa ganon, sa aming pong pag-aaralan sa iyong mensahe, Panginoon Diyos, sandaling to, ay magsilbing paalala na nagmumula sa iyo na mahal mo kami. Kaya Lord, sama mo kami at dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang sumama sa amin, bantay mo ang puso ng bawat isa, ang bawat isipan ng bawat isa, Panginoon Diyos. At Lord, dalangin po namin, ikaw lamang po ang magaling sa sandaling to at hindi po kami. Sama mo kami, Panginoon Diyos, hanggang sa muli, Panginoon Diyos. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Palakpakan po natin na ating pong Panginoon Diyos, sandaling ito. Sino po sa inyo ang nagsasabing proud siyang Pilipino? Yan. Parang wala. Sa taas nga po ang kamay. Yung proud Pilipino siya. Ayan, lahat, no? Ba't kaya? O, ito, pangalawang tanong. Sino yung nagsasabing proud kang citizen ng Pilipinas? Ayan, marami rin hindi nagtaas na po. So, tingnan po natin. Tingnan po natin.
Ang title pong pag-aaralan po natin ay The Place Where We Belong. Ayan. Sa isang, yan po ay tanong, ano po ba yung lugar na kung saan nandun po tayo o nararapat po tayo? Ano po yung lugar na yan? Ayan po yung pag-aaralan po natin. Ano po? Alam niyo po, kaya po ko po na itanong sa inyo na proud maging Pilipino. Bakit pa proud tayo maging Pilipino? Siyempre, proud tayo maging Pilipino kasi yung kultura natin, ano? Kultura natin ay mga magagalang. Tama po ba? Tayo pong lahat ay magagalang. Ano pa yung nakikita? Yung kultura ng Pilipino ay masayahin sa kabila ng maraming problema na po. Ano pa yung nakikita sa mga Pilipino? Matulungin. Proud tayong Pilipino, gano'n, no? Pero yung po bang tanong na proud po ba tayo na maging citizen ng bansang Pilipinas? Yan yung malaking katanungan na po. Kung titingnan po natin na po, sa Senado ay hati. Nababalta naman natin yung nangyayari sa Senado. Ano po. So, sa Senado pa lang ay hati na sila. Hindi na natin malaman kung ano yung totoo. Ang nangingibabaw kadalasan ay yung mga mali. Pero ang katotohanan, meron pong problema sa bansang Pilipinas. Ano yung problema niya? Ano po ba yung dinidiscuss ngayon sa Senado? Flood control. Okay. So, ang sinasabi wala talagang nangyaring kurakot pagdating sa flood control. Wala. Ang sinasabi rin, wala rin yung maleta. Wala na. Pero kung titingnan natin, ay balitang-balita yan, ano. Kaya nga po, pag nagtuturo ako doon sa mga kapulisan, ay nalilito na rin sila. Hindi na natin malaman kung anong totoo. Kung ganyan po yung nakikita po natin, nababaltaan po natin, proud ba tayo maging Pilipino? At isa pa, no, kahit nga mga mananampalataya tayo, no, may kanya-kanya tayong mga paboritong politiko. 'Di ba? Pag nandun ka sa kabila, hindi mo paniniwalaan yung kabila. Pag nandun ka naman sa kabila din, hindi mo paniniwalaan yung sa kabila. Doon pa lang nagkakaroon din po tayo ng paghahati-hati na po. Ang tatalakay po natin, the place where we belong. Ibig sabihin, hindi talaga yan para sa atin, hindi yan lugar para sa atin. At hindi lamang po yan nangyayari sa atin. Maraming bansa rin po ang gano'n. Po. Maraming malaki po yung corruption. At bilang mamamayan, apektado po ba ang lahat ng tao pag meron po tayo narinig na mga korupsyon sa gobyerno? Diba? Apektado tayo. No? Well, in fact nga, yung flood control na pinag-uusapan, kahit nga po yung control, ninakaw na rin. Iniwan na lang yung flood. No. Pag merong flood, sigurado po, meron pong malulunod, meron pong mamamatay. Okay. Yan ba ang nais natin na kung saan tayo naroon? O yun dapat, ito ba yung place natin? Kawawa naman ang mga Pilipino. Pangalawa, nabalitaan niyo ba yung sa Jansan? 7.8 magnitude na lindol, ano? Marami pong kabahayan ang nasira na po. May mga gusali pang ang bumagsak eh. So marami rin po ang marami din po ang mga namatayan at sa ngayon po marami din po nagugutom. Yan ba ang nais nating lugar para po sa atin? Ini-imagine ko nga po yung Big One. Dito po ba balita po ba dito sa Maynila yung Big One? Nabalita na po. Imagine niyo lang po. No? Ako nga po, ini-imagine ko yan eh. Kasi dahil Big One po yan, talagang sabi nga daw, 100,000 daw yung mamamatay eh. Dahil sa lakas po niyan. So, ini-imagine ko, no, dahil ang pamilya naman ay hiwa-hiwalay, ini-imagine ko nga na sa bawat pamilya may mawawala, ano. So, paano po natin tatanggapin yun? Ayaw natin ng mga ganung lugar na kung saan ay inaabot ng maraming sakuna. Hindi yan ang para sa atin. Sa aking pananaw, ayoko ng ganun lugar. Gusto ko yung safe place. Yung bang inaalagaan pati mga mamamayan.
At ang pangatlong illustration ko po sa inyo ay meron po akong kaibigan at meron din po akong ka-office mate. Meron po sila po ay namayapa na, no? Di po sila magkakilala. Namayapa po sila na magkaibang taon. Ang naging sakit po nila ay breast cancer. So sa mga kababaihan, ingat po sa ganyan sakit po. Breast cancer at marami po talaga yung perang nasayang. At kahuli-huli po ng kanilang buhay, ang sinabi nila ay gumagastos tayo nang wala namang assurance na mabubuhay ka. So, in short, dahil hindi ba sila magkakilala, pero iisa naging tugon nila. Sabi nila ay, hindi sila magkakilala, hindi sila nag-uusap, magkaibang lugar sila. At sabi ng bawat isa sa kanila ay, ito yung huli. Iuwi mo na ako. Tanggap ko na kung ano yung mangyayari sa atin. Bakit ka po sinasabi yan? Tayo pong lahat, hindi ang mundong ito ang ating tahanan. Amen po doon? Saan ang tahanan natin? Sa langit. Amen po ba doon? Tayo po bang lahat ay naniniwala na ang tahanan po natin ay sa langit? Amen na po. But, hindi ko lang alam po kung napapakinggan niyo po yung yung bagong kantang luma. Paano nangyari yun, no? yung sa Facebook ngayon, bago ko lang siyang narinig, pero lumang kanta na siya. Yung "This world is not my home. I'm just a passing through." 1950s po siya kinakanta na eh. Iba, kasi kinanta din nung pinapakinggan ko, kinanta ni Sister Maloy. Sabi ko, alam mo ba tong kantang ito? "This world is not my home. I'm just a passing through." Ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Ano ba yung passing through? Dumadaan lang tayo o nakikiraan lang tayo. Yan. So pag-aralan po natin, Pag-aralan po natin, the place where we belong na po. Ano po ba ang katayuan natin sa harap ng ating pong Panginoon Diyos? Panginoon Diyos, mula sa pagiging stranger, tungo sa pagiging pamilya. Tungo sa pamilya ng ating pong Panginoon Diyos. Una, ang sinasabi po sa Biblia na binasa natin kanina, number 1, no longer strangers. Ano ba sa Tagalog ng strangers? Dayuhan. Sabi diyan, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa. Ano po yung makikita po natin? Una, tayo pong lahat ay mga nangagkasala. Tayo pong lahat ay nahiwalay po sa salita ng Panginoon Diyos. Nahiwalay po tayo sa presensya ng ating pong banal na Diyos. Ibig po sabihin, tayo pong lahat ay makasalanan. Inaamin ba natin na tayo pong lahat ay makasalanan? Amen na po. Tayo pong lahat ay makasalanan. Dapat makita po natin ating mga sarili na hindi po tayo karapat-dapat sa harapan po ng ating pong Panginoon Diyos. Aminin po natin na makasalanan po tayo, pero sabi ng Panginoon Diyos, you are no longer strangers. Paano magkoconnect yun? Makasalanan ka at sinasabi ng Panginoon Diyos, hindi na kita kaaway. Ano sinasabi? Brought near by the blood. Tayo pong lahat ay naligtas sa biyaya ng dugo ng ating pong Panginoon Diyos. Maliwanag po ba sa atin kaya namatay ang Diyos para sa atin ay dahil sa lahat ng ating mga kasalanan? Sino rito yung nakagawa ng maraming kasalanan? Amen. Yung konti lang. Yung walang kasalanan. Yun. Yan, yung walang kasalanan. Lahat po tayo nagkasala. Kasi po marami nagsasabi, bakit mula naman nung maliit ako, nag-aral akong mabuti, sumunod ako sa magulang, sumunod ako sa mga teacher. Hindi ako gumagawa ng masama. Hindi ako nagkaroon ng bisyo. Alak, sugal, babae, kahit ano pa man yan. Hindi ako nalulog sa mga masamang bisyo. Kahit ginawa mo na kahit tumutulong ka sa iyong kapwa, mananatili ka pa rin makasalanan. Mahalaga po ang ginawa ng ating pong Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang
dugo para po sa atin. Kaya lahat po ng mga kasalanan po natin ay pinagbayaran na ng ating pong Panginoon Diyos. Paid in full. Amen ba doon? Kayo ba lahat ay guilty pa hanggang sa ngayon? Sa mga kasalanan ng mga nagawa natin before pumatay. Sino na pumatay dito? Nangalunya, ano pa? Nagnakaw, nagsinungaling, no po. Ang lahat niyan ay pinagbayaran na ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya dapat po nating maintindihan na mahalaga ang dugong ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Yang dugong yan ang naglinis sa bawat isa sa atin. Ano pa? Divine mercy. Ano po yung sinasabi sa divine mercy? Ano po? Dapat sa impyerno ang punta natin. Dahil po sa habag ng Panginoon Diyos, tayo po ay kanyang niligtas sa pamamagitan po ng pagbibigay buhay ng Diyos Anak para po sa ating lahat. So, tingnan po natin na po, tayo pong lahat ngayon ay dating kaaway. Ano po sinasabi ng ano? Ano po sinasabi ng Colossians 1:21 hanggang 22? Sabi po dyan ay, dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Tandaan po natin, nung hindi pa tayo kumikilala sa ating po Panginoon Diyos, ang tawag po sa atin ay enemy ng Panginoon Diyos. Ayaw sa atin ng Panginoon Diyos kasi hindi pwede maglapit ang banal at ang masama. Hindi pwedeng lumapit ang Diyos na banal sa isang taong makasalanan. Kaya itinuturing tayo ng Panginoon Diyos na kaaway ng Diyos. Sabi niya na, ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Tang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Ano sinasabi ito sa uli? Ang nais po ng Panginoon Diyos ay maihirap niya kayo ng banal. Paano ba maging banal? Kailangan ba yung lagi nakaganon? Ano pa? Walang kapintasan at walang dungis. Yan po ang nais sa atin ng Panginoon Diyos. Magiging banal, mamuhay ka ng merong katwiran sa ating habang tayo pong lahat ay nabubuhay. Sa sandaling ito, ano po? Walang kapintasan, dapat hindi po tayo makitaan ng kasalanan na hindi mo naibibigay, naihingi ng tawad sa ating pong Panginoon Diyos. At ang nais ng Panginoon Diyos, sa bawat ginagawa po natin na po bilang mga Kristiyano, ay maihirap po tayong walang dungis. Amen ba daw? Amen. Sabi po ni Thomas Watson, sin made us strangers na po. Tayo po yung mga kaaway, tayo yung mga dayuhan sa harapan po ng Panginoon Diyos. Grace makes us son. Dahil po sa biyaya ng Panginoon Diyos, tayo po ay pinapaging anak ng ating pong Panginoong Jesus. Ano pong application po natin? Basahin niyo po yung application po natin. Ayan, 1, 2, 3. Ayan na po. Madalas ang iniisip po natin ay kapag nagkakamali po tayo, ay sinasabi natin, hindi muna ako magsisimba, hindi muna ako sasamba sa araw ng linggo dahil gusto ko munang ayusin ang aking sarili. Sino po yung nagsabi na lang ganyan? Wala pa. O, pakasabi siya, hindi ko sinasabi yan kahit kailan. Pakasabi siya yung katabi. Yung sinasabing saka na lang ako magsisimba pag inayos ko ng aking sarili. Yan. Hindi nyo sasabihin yan. Amen po ba dan? Hindi nyo sabihin? Sabihin nyo ngayon, sasabihin ko pa lang. Joke lang na po. So, ang ibig po sabihin ay, pag tayo pong lahat ay lalo pong magkakamali po sa ating Panginoon Diyos, nanlalamig, kung tayo po ay lumalayo sa ating pong Panginoon Diyos at tayo po ay nanlalamig, pag lumayo ka lalo sa Panginoon Diyos, ano na mangyayari sa iyo? Mag-iinit ka ba o lalo kang giginawin? Lalo ka lang giginawin. Ibig sabihin, mas lalo kang hindi lalapit sa ating pong
Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay makakalapit, no? Sabi po diyan, kundi lumapit sa Kanya na may confidence, araw-araw. Amen po ba? Tayo po ba lahat ay nakakalapit sa Diyos na may na confident tayo sa bawat paglapit niya, alam natin tayo po ay pakikinggan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po, ano po. Ano po yung mga sinasabi natin sa ating pong Panginoon Diyos? Kapag tayo po nagkamali, hingi po tayo ng tawad. Tapat ang Diyos na patatawarin po tayo sa ating mga kasalanan. At lahat ng mga kasalanan po natin ay hindi na niya tatandaan. Grabe ang Panginoon Diyos, ano? Biro nyo, lahat ng pagkakamali mo, naihingi mo ng tawad sa Kanya, at ang mga kasalanan yan ay hindi niya na tatandaan na ikaw ang gumawa. Ang bagos, tayo pong lahat ay lilinisin ng ating pong Panginoong Diyos sa pamagitan po ng Kanyang dugo. So tapat at matuwid ang Diyos sa Kanyang mga salita. Ang sino mang lumapit sa Kanya na mayroon pananampalataya, patatawarin siya ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Sino po rito nahihiya na kakagawa ng mali at nahihiya pa sabihin sa Diyos yung mga naging kasalanan niya. So tayo pong lahat ay mayroong confidence araw-araw na makakalapit tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Pangalawa, alam niyo po ba na tayo po ay fellow citizens with the saints? Ano po sa Tagalog ng fellow citizens with the saints na po? Tayo po lahat ay kapwa mamamayan ng mga mananampalataya. Ano po sabi diyan? Kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po ba, paano po ba maging paano po maging citizen with the saints? Siyempre, ibig po sabihin, tayo pong lahat ay tumanggap sa ating pong Panginoon Diyos. Make sure na ang pangalan mo ay nakaregister sa langit. Amen ba da? Ang inyong bang pangalan ay nakalista sa aklat ng buhay. No? May mga doubts, no? Tinanggap ko ang Panginoong Diyos. Pero totoo ba kang nakalista ang pangalan ko doon sa aklat ng buhay? Medyo may doubts, ano? Dapat po tayo lahat ang lahat ng pangalan po natin ay nakasulat doon sa aklat ng buhay sa langit. Ano ba ang pangalan ng bawat isa? Dapat nakalagay doon yung pangalan mo, ano po? Bakit kaya, kung babasahin nga po natin yung Biblia, na po, kung babasahin po natin ang Biblia, sino po yung nakakaalala doon sa mayaman at yung mahirap na si Lazaro? Naalala po natin doon. Ano? Anong tawag doon sa mayaman? Anong pangalan ng mayaman? Mayaman lang. Wala siyang pangalan. Pero bakit kaya si Lazaro pinangalanan? May pagkakaiba, no? Bakit kaya yung mayaman na tumatamasa ng masasarap na kalagayan sa buhay ay tinawag lang na mayaman? Samantalang si Lazaro ay naghihirap, pero binanggit ang pangalan niya, Lazaro. Doon pa lang makikita mo kung sino nakalagay sa aklat ng buhay. Kapag tayo pong lahat ay ang kayamanan po natin ay dito lang sa lupa, lahat ng pinagkakabisihan po natin dito po sa lupa, yun ang magiging pangalan mo. Pag sinabi ba ang pangalan mo, pag binanggit ba ang pangalan mo, sure ba tayo na nakalagay po ang pangalan natin doon sa aklat ng buhay? O babanggitin lang yung pangalan mo ay yung, sino ba yun? Yung Lasengo? Sino ba yun? Ay, yung Martes. Yung mahaba buhok. Wala pong ganon sa Book of Life. Kailangan nakalista ang pangalan mo. Ay, yung bang laging late sa church? Ay, yung di nagpapagamit sa church. Ay, lagi natutulog. Dapat po makita po natin ang pangalan po natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Huwag niyong isama ang church. Yung JTCS, ano yan eh. 10 o'clock yan, 10 o'clock yan, nagsabi ng schedule, 10:30 yan magsisimula. Dapat po, pangalan pa lang, sigurado yan. Eksakto yan.
10 o'clock, magsisimula yan. Ayan, no. So dapat lagi po tayong handa, ano po, lagi po dapat yung mga schedule, pangalan po natin ay nakalista sa aklat ng buhay. Ito po maganda, ano po. Pag tayo po ay fellow citizen, dito pa lang po, ano po, kapag tayo po ay fellow citizens with the saints, ano yung ibig sabihin? Mga kababayan po, tayo po lahat ay magkakababayan. Tingnan nyo nga yung mga katabi. Tinatanggap nyo ba siyang mga kababayan nyo sa harapan ng ating pong Panginoong Jesus? At pinagtatawanan. Ayan. Hanap po natin, ano po, governed by a new king, no? Si Jesus ang ating pong hari, no? At ang kanyang mga salita ang ating pong sinusunod. Ulitin ko po. Governed by a new king. Hindi bago si Kristo, kundi ay meron tayong mga hari dito sa lupa, pero tayo pong lahat ng mananampalataya ay meron talagang bagong hari, no? Mula nung tayo po ay tumanggap sa ating pong Panginoon Diyos. At ang pangalan niya ay Jesus. Si Jesus po ang ating pong hari, na po. At siya dapat ang ating pong sinusunod. Meron po tayong kasabihan, na po. Ang salita po ng hari ay hindi nababalik. Totoo po ba yun? Nanonood nga po ako ng mga kahit nga po sa Bible, di ba? Nung sinabi yung yung sumayaw na anak ng kalaguyo ng ng hari, sabi nga nun, ibibigay ko siya yung kahati ng aking kayamanan, sabihin mo lang. Sabi ng babae, ilagay mo sa isang plato ang ulo ni Juan Bautista, no? Kaibigan niya si Juan Bautista, pero nakapagsalita na siya. Ang salita ng hari ay hindi nababali. Ibig sabihin, kailangan niya talagang papugutan ng ulo si Juan Bautista. Ang Panginoon Diyos, ang hari po ng ating buhay. Ang mga salita niya ay hindi pwedeng mabali. Lahat ng pangako niya ay susundin niya. Lahat po ng para po sa atin ay gagawin niya. Lahat po ng sinasabi niya ay dapat po nating sundin dahil po yun po ang gusto po ng ating Panginoon Diyos na ating pong gagawin. Amen po doon. Ang gusto po ng Panginoon Diyos ay ganito, no? Ang sentro ng focus po natin, wala na pong iba, ang ating pong Panginoon Diyos. Dito po sa ating kalagayan na po, bilang isang mamamayang Pilipino, ang tanong ko na, siguro ito po magandang tanong, no? May mga politiko kaya sa langit? Siguro po yung politikong may takot sa Panginoon Diyos na po. Pero pagdating sa langit, walang presidente. Ayan. Kahit gumawa ka ng mabuti, kahit tumanggap ka sa Panginoon Diyos, walang presidente, walang senador, wala pong congressman, walang mayor. Ang meron lamang po doon ay mga sama-samang Kristiyano na naniniwala kay Kristo. Maaari po sa hell. Doon maraming presidente, maraming congressman, marami po dahil po sila mismo ang nagtamasa ng loko sa mga taong bayan po. Ano po sinasabi, no? Fellow citizen of the state. Dapat alam po natin, ang pangalan po natin ay nakalista sa aklat ng buhay. Ibig ba doon? Sino yung merong doubt ng pangalan niya ay hindi nakalista pa sa langit? Kaya ba kayong tawagan ng Panginoon Diyos sa inyong pangalan? Amen, ba? Hindi sa kung anong ginagawa mo. Ay yung, ano ba yun? Si Marisol. Hindi ganon. Okay, governed by a new king. Dahil meron po tayong hari na po. Dahil meron po tayong hari, sinusunod ba natin ang kanyang mga salita? Ano po? Dahil kapag sinusunod po natin ang kanyang mga salita, we are protected by heaven's power po. Tayo pong lahat, habang tayo po narito sa nagjo-journey sa lupa, tayo po ay protektado ng ating pong Panginoon Diyos. Amen ba doon? Maaari nga pagpunta niyo pa lang dito, na-disgrasya na kayo. Pero hindi na sinabi sa iyo ng Panginoon Diyos na po. Alam niyo po, nung isang araw pala, nahuli ako ng MMDA, pa sa lugar namin, isang kanto lang yung
Bibili lang ako ng pandesal, wala naman akong helmet eh. Biro mo, pupungas-pungas ako, pinara na lang ako eh. Kung tutusin, makikita ko na sa malayo, pinara ako. Sabi nga na sa akin, huhulihin kita ha, hindi ka naka-gear, wala kang helmet yan eh. Alam niyo po, pag uwi ko, hindi ako makapaniwala eh. Kasi tagal ko na nagdadrive, siguro 6 years na ako nagdadrive, wala man na ako huli. Nahuhuli pa ako, wala helmet. Isang kanto lang ang pagitan, sabi ko, dapat nilakad ko na lang eh. Tapos yung ano ko, bibili lang ako pandesal, hindi pa para sa akin, para doon pa sa gumagawa doon sa trabahador ko. Sabi ko, pero isa lang po ang nasabi ko, protected by heaven's power, no? Maaari eh, hinuli na ako doon kasi baka paglampas ko doon, may masamang mangyari sa akin. Sabi ko, Lord, ang buti mo talaga. Pwedeng ganun na mangyari, no? Inalalayan mo na ako ngayon, binigyan mo ako ng araw ngayon kasi kung nakalampas ako doon, maaari may nangyari sa akin. Wala ako sisisihin kundi pagkakamali ko yun, pero alam ko, Lord, iniingatan mo pa rin ako. So tinanggap ko na. 1.5 din yun. Sabi ko, malaki-laki din yun. Ha? 20 pesos lang yung pandesal ko. 1.5 pa yung babayaran ko. Mas malaki pa sa palaman. O yan. So tayo pong lahat ay protected by heaven's power po. Pangatlo, sabi po sa Philippians 3:20, no? Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Ibig mo doon. Kahit anong mangyari, tayo pong lahat ay citizen ng ating pong Panginoon Diyos. Citizen po tayo ng kalangitan. Mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating pong tagapagligtas. Tayo po bang lahat ay excited na makaharap ang ating pong Panginoon Diyos? Huwag muna ngayon. Excited po tayo na po. Dapat po tayo pong lahat ay ganito. Ano man ang mangyari na po, ano man ang mangyari sa atin, meron man tayong karamdaman, na aksidente man tayo, nalason man tayo, ano man ang mangyari, tandaan po natin, tayo pang lahat ay panalo pa rin. Kasi nakalista ang pangalan natin sa langit at tayo po ay mamamayan ng kalangitan. Panalo pa rin po tayo. Tayo pong lahat ay mananagumpay na po. Sabi po ni C.S. Lewis na po, if you are a Christian, you are a citizen of another world. Tayo pong lahat ay mamamayan na doon sa ibang mundo. At ang mundo niyan ay ang ating pong kalangitan na pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Ini-imagine niyo po ba kung paano maging citizen ng kalangitan? Ano po yung nai-imagine po natin? Doon po sa kalangitan. Nakaupo. Sino may nagsasabing nakaupo? Sino may nagsasabing nakatayo? Ang boring naman nun. Ano pa? Sino nagsasabing kumakanta? Ayan. Sino nagsasabing sumasayaw? Ayan. Ano pa? Sino nagsasabing sumisigaw ng hallelujah? Ngayon pa lang, gawin nyo na. Dito sa lupa, yan ang practice para pagdating sa langit, yun ang gagawin mo sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Anong mas maganda? Sumigaw ng hallelujah o sumigaw ng dapat tinanggap na kita noong merong lumapit sa akin, tatanggapin ka? Tayo pong lahat ay citizen ng another world at ang world na yan, walang iba, ang kalangitan po mula sa ating pong Panginoon Diyos. Ano po ang application? Mamuhay tayo na mayroong katapatan sa Diyos at iwasan ang mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Kanyang kaharian habang tayo pong lahat ay nabubuhay pa sa sandaling ito. Tayo po bang lahat ay masasabing tapat sa ating pong Panginoon Diyos? Sino ba nagsasabing tapat siya? Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Amen po ba? Kasi nga po, hindi po tayo nagiging tapat po talaga. Ang sabi lang po ng Panginoon Diyos, maging tapat po tayo sa ating pong Diyos. Iwasan natin yung mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Kanyang kaharian. Ano ba yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanyang kaharian po? Mga bagay na pagsasalita, pagpapakita na hindi maganda sa iyong kapwa, pagsisinungaling. Sino pa rito yung hindi nagsisinungaling? Sino rito yung mga sinungaling?
Ayan, tayo pong lahat ay mga sinungaling. Ano po, ano man ang mangyari, sinungaling pa rin. Ang maganda lamang po, tayo pong lahat ay inaamin natin na tayo po ay nakakapagsinungaling araw-araw. Ay, thank you. Thank you, thank you. Tayo pong lahat ay nakakapagsinungaling araw-araw. Ano po? Sino po rito yung hindi nakakapagsinungaling sa bawat araw? Wala na po. Lahat tayo pa rin ay nakakapagsinungaling. Bawat kilos po natin, tayo pong lahat ay nakakagawa na hindi maganda sa paningin po ng ating pong Panginoon Diyos. Okay, pangatlo. Members, sabi po natin kanina ay tayo pong lahat ay citizen na ng mga kapwa mananampalataya. At ang pangatlo po ay members of God's household. Ano po ba ibig sabihin ng household? Tayo pong lahat ay kapamilya ng ating pong Panginoon Diyos at kabilang sa kanyang sambahian. Inaamin po ba natin, tayo po ba ay natutuwa na tayo po ay kapamilya ng ating pong Panginoon Diyos? Amen na po. Tayo po ay kasama sa kanyang sambahayan. Ano pong sabi dyan? Adopted as children. Tayo po dating kaawin ng Panginoon Diyos dahil po sa ating pong paghingi sa ating pong paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tinanggap natin ang ating pong Panginoon Diyos bilang tagapagligtas. Ang sabi diyan, tayo po ay itinuring, tayo po ay naging adopted child of God. Tayo po itinuring ng mga anak ng Diyos. Ang tanong, nararamdaman niyo po ba na kayo ay itinuturing na anak ng Diyos? Sino pa rin dito nagkakaroon ng doubts? Pag may karamdaman, nagkakaroon ng doubts. Lord, talaga bang Talaga bang pinatawad mo na ako o pinagaling mo ako sa aking karamdaman? O doubts, Lord, talaga ba ikaw ang nagbibigay ng provision sa aking mga pangangailangan? Sino po rito yung nangangamba sa mga alalahanin pa rin sa kinabukasan po? Tandaan po natin, sapat na po yung problemahin po natin yung araw na to. Huwag na natin problemahin yung kinabukasan natin. Hindi po masama mag-ipon na. Pero po, ang pagbibigay po sa atin ng buhay mula sa ating Panginoon Diyos ay ang Diyos lamang po ang nakakalam. Tayo po ay pinapaging anak ng Panginoon Diyos. Tayo po ay itinuring na anak ng Diyos. Kaya maaari na po tayong lumapit sa Kanya nang merong kalayaan na nanggagaling po sa atin. Dahil po ang Panginoon Diyos ay open arms para po sa ating lahat. Ayan. Provided with daily grace. Tayo pong lahat ay bawat araw, dati pong ginagawa ay o natatanggap ay galing po yan sa ating pong Panginoon Diyos. Sino rito yung kumakain 3 araw? Taas ang kamay. 4. 5. Aba, grabe, may merienda, magat tanghali. 6. Hanggang hapon, no? Yung 6 ang kain sa isang araw. May midnight snack pa eh. Grabe, no? Ang Panginoon Diyos, no? Sabi nga ni Cesar Montano, ang nung daw araw, ang mga tao talaga ay kumakain lang daw ng isang araw, isang beses sa isang no? Isang beses sa isang araw, no po. Kaya yung mga tao daw mga tao no, na gumagawa nun ay healthy. Pero sabi ko, sa isang banda, parang may katotohanan yung sinabi niyang yon. Ano yung bakit? Kung sabi, yung father ko po ay 82 years old na ngayon. Alam niyo po ba ang ginagawa niya? Isang beses lang po siya kumakain sa isang araw. Binigyan ko siya ng pagkain. Hindi niya tinatanggap. Sabi niya, ang kain ko lang yung alas 10. Hindi niya natatanggap yun. Marami lang siyang tubig, vitamin. Ang tawag niya doon sa gamot niya, ang tawag niya doon sa vitamin B complex niya, ang tawag niya doon gamot. Pero humaba ang buhay niya, no? Sabi ko, may katotohanan niya tayo, no? Yung konti lang yung kinakain, no? Mas nalilinis yata yung natin. Yung laman loob natin, po. Siguro paniniwala nila, sarap kumain, Amen, ba? Sarap naman kumain. Ayan. So, tandaan po natin, po. Lahat po ng biyaya ng Panginoon Diyos, pag-iingat, provision, kagalingan, wisdom ng Panginoon Diyos, lahat po ng mga bagay na yan, galing sa Panginoon Diyos. Daily grace. Tatanungin ko si Sister Cielo, no, nawala yung kanyang nawala niya yung yung kanyang sling bag na merong
merong laman na mga IDs, meron din pera. Ano po. Paano papasok ang daily grace? Minsan may ganyan tayong mga katanungan, ano? Paano pumasok ang daily grace doon? Buti na lang, ID ang nawala. Kesa ako ang nawala. Di ba? Mas masarap yung Lord, ID lang naman yan eh. Mapapalitan. Pero ako, Lord, alam ko, iningatan mo pa din. Binapat na bahay mo ako. Yan. So tayo po lahat ay binibiyaan ng Panginoon Diyos araw-araw na po. Ano ba yung mga araw-araw po natin mga pangangailangan? Pagkain, damit, ano pa? Pamasahe, ano pa? Pagmamahal. Tingnan niya ngayon yung mga katabi. Mahal niyo ba yung mga katabi? Na dapat nagmamahalan, ha? Next, secure in His love. Sabi po ng Panginoon Diyos, dahil kapamilya ka ng Panginoon Diyos, tayo pong lahat ay secured. Meron po tayong assurance na tayong pong lahat ay hindi po mahihiwalay sa presensya po ng ating pong Panginoon Diyos. Walang sino man o anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating pong Diyos Ama. Ano po yung mapapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon Diyos? Hindi po natin kayang sukatin yung pag-ibig sa atin ng Panginoon Diyos. Kapag tayo po ay nasa kamay na ng Panginoon Diyos, walang sino man pwedeng kumuha niyan para po mawala sa kamay ng Diyos. Ang tanong ko po ba sa ngayon ay, tayo po bang lahat ay nasa kamay ng Diyos? Yan. So, amen po doon. Sabi po sa Galatians 4:6-7, at dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Ang ganda na po. Ano sabi diyan? Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak. Amen po doon. Tayo po ay anak na ng Diyos at hindi na mga alipin. At kung gayoy, kayo'y mga tagapagmana niya. Yung word na tagapagmana, ano po ba yung ibig sabihin ng tagapagmana sa salitang yan? Dahil tayo mga anak, meron na po tayong mamanahin sa ating pong Panginoon Diyos. Sila po rito yung ngayon pa lang ay yung mga nagpaplano, pag nawala ako, yung may iwan ko ay sa ganito, sa anak ko na lang. Meron ba kayong mga tinatanaw yung short ko doon sa anak ko na lang? Ang dami mo na may pamamana, short pa. O kaya, ano pa? Yung martilyo ko, huwag pamamigayan. Papamana ko pa yan doon sa So tayo po lahat ay maraming iniisip na ipapamana na po. Ano pa man mga bagay na yan na po? Yung pitaka ko, leather yan ha. Dapat ikaw lang magmana niyan. No? May mga ganun ba? Yung hikaw ko, sing-sing, no? Dapat ikaw magmana niyan na po. Pero lahat ng mga bagay na yan ay mawawala din po. Kahit nga po yung lupa eh. Lupa, bahay, talaga pong nawawala din po yan eh. Pero po yung mana na ibibigay sa atin po ng Panginoon Diyos, never pong mawawala po yan. At ano ang manang yan? Yan po yung eternal life. Na po, pag sinabing eternal life, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po yung mana na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Hindi lamang po yun. Habang tayo po ay nasa kalangitan, magkakaroon po tayo ng glorified body. Imagine nyo na ba yung mga katawan nyo pag nasa langit na kayo? Glorified. No? Walang kapintasan. Tingnan nyo mga katabi nyo. Tingnan nyo. Diba? Ang daming kapintasan yan. Diba? Wala pong perfecto dito sa mundong ito. Wala pong perfecto. Pagdating po sa kalangatan, magiging perfecto ka dahil po sa kabanalan na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Ini-imagine ko nga pag nandun po tayo sa kalingatan. Ngayon pa lamang po dapat ini-imagine natin po, ano kaya ang magiging itsura mo, yung glorified body mo,
sa kalangitan. Ang tanong ko siguro ang gandang-ganda ko, no? O kaya naman, ayan, wala nang macho to kasi wala kang paggagamitan ng ng muscle Tsaka walang sex appeal doon, wala na. Ang tanong na magkakakilala no? Kasi mga magaganda na yung dating maputi, lalong pumuti. Ano? No, lahat tayo ay magaganda na sa bawat isa, no? Magkakakilala pa rin ba tayo? Dahil doon ay wala na pong karamdaman, wala na pong kahinaan. Lahat po doon ay puro kalakasan na nagmumula sa Panginoon Diyos. No? Ang maganda po ron ay meron po tayong kagalakan bawat sandali na lumilipas po. Gaano po kaya katagal yung eternal? Mahaba, habang tayo po ay nasa piling po ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi po dyan ni Charles Spurgeon, God has not adopted you into His family to ignore you. Tayo po itinuring na anak ng Diyos, hindi para lang maging anak. Tayo pong lahat ay lagi niyang aalagaan, hindi para baliwalain. Anong application po niyan? Igalang natin ang Diyos bilang ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin at pagtitiwala sa Kanya. Itong application po natin na to. Paano po ba natin iginagalang ang ating pong Panginoon Diyos? Kung tayo po ay citizens ng heaven, kung tayo po ay citizens ng kapwa po mananampalataya, kung tayo po ay hindi po tayo sa world na to ang citizens, at ang Diyos po natin ay ang Panginoong Jesus, paano po natin iginagalang ang Diyos habang tayo po ay nabubuhay sa sandang to, no? Paano po natin paano po natin ipinapakita ang ating paggalang sa ating pong Panginoong Diyos? Siyempre po yan, sa lahat ng ginagawa po natin, makita po ang bawat isa na ang Diyos ay nalulugod po sa lahat po ng ating pong mga ginagawa. Lahat pa rito ay nais magpagabit sa ating pong Panginoon Diyos. Ayan, dapat po meron po, no? Yung bang laging excited, no? Kapag merong gawain, no? Laging nagpapagamit sa Panginoon Diyos, no? Paano po ba tayo ginagamit ng Panginoon Diyos? Unang-una, kalakasan po natin, no? Yung kalakasan po natin, yung time po natin, ipinagkakalob natin sa Panginoon Diyos upang malugod natin ang ating Panginoon Diyos, no po. Ibig sabihin, meron tayong galing, meron po tayong oras para po sa kanyang gawain. Ano pa yung pwede natin ibigay? Ito po. Tayo pong lahat, kung hindi na po tayo nakakilos, ano pong gagawin natin? Manalangin tayo po sa bawat isa. Na ipapanalangin ba natin may mga karamdaman? Na ipapanalangin ba natin yung mga nanlalamig? Na ipapanalangin ba natin yung mga pangangailangan ng iglesia? Kung hindi po natin kayang kumilos, ang pwede po natin gawin ay manalangin po tayo. Kung hindi po natin kayang manalangin dahil marami busy tayo o kaya naman ay hindi tayo busy ka rin dahil hindi mo may bigay ang oras, pwede po tayo magbahagi sa pamamagitan po ng ating pananalapi para makatulong po sa ating pong iglesia. Ano po sabi diyan? Igalang natin ang Diyos bilang ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin at pagtitiwala sa Kanya. Sa lahat po ng gagawin po natin, hindi dapat nawawala ang tamang pakikipag-communicate sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Mabada tayo po ba lahat ay nananalangin sa ating pong Panginoon Diyos. Mabuti man o hindi magandang sitwasyon na kailangan tayo pong lahat ay nakikipag-usap at nakikipag-niig sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Ito po yung pinakahuli na po. Dahil tayo pong lahat ay citizens of heaven, tayo pong lahat ay ang kababayan natin, ay ang kapwa mananampalataya po natin, tayo pong lahat ay built together in unity. Sabi nga sa Biblia ay at kabilang sa kanyang sambahayan. Tayo pong lahat ay kabilang sa sambahayan ng ating pong Panginoon Diyos. Ano ba sa Tagalog ng unity? Ayan, no, meron pong pagkakaisa. Sa kalagayan po natin, po, hindi po maganda yung nakikita po natin. Nagkakaroon po ng, no, yung bang sa Senado lang, no, yung mga gumagawa ng mga tiwali. No. Makikita po natin doon na
Meron po sila, pagkakaisa ba ang tawag doon na nagtatakipan ng bawat isa para maproteksyonan nila yung kanilang mga sarili? Pagkakaisa. Hindi po yan tawag unity. Ang tawag po dyan ay conspiracy sa buhatan po. Pero ang unity, pagkakaisa, ito po ay tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos na dapat lahat ng mga mananampalataya na kabilang sa pamilya ng ating Panginoon Diyos ay nagkakaisahan po. Sabi po dyan ay shared spiritual DNA. Ano po ba ibig sabihin ng shared spiritual DNA? Ano po ba yung DNA? Abay, mahal po magpa-DNA. Kasi po nakakalam ng DNA dito sa atin. Yung bang kunyari, anak ka, hindi mo alam kung sino yung magulang mo. O, kaya naman yung magulang, gusto niya malaman kung yung tuntunan niya anak yung nakikita niya. Ang gagawin niya ay papa-DNA niya. So, magitan lamang po ng buhok o kaya yung pong laway lang po. Alam niyo po ba kung magkano ang magpa-DNA? 100,000. Grabe, no? Para lang malam mo, na yung inaalagaan mo ay anak mo nga. O, yun, papa-DNA mo yan, kung talagang anak mo yan. So, 100,000 na po. Pero tayo po lahat ay merong shared spiritual DNA. Lahat tayo, na mananampalataya, ay may isang DNA. Alam natin na kapatid mo siya. Paano niyo po malalaman? Ako po, sabi ko po ganun ay may mga bumisita doon sa church namin na taga-ibang bansa, Australiano, may mga Koreano, iba-ibang panahon. Pero pag nag-uusap po kami, ay para walang barrier. Walang barrier, hindi na tinitingnan kung Pilipino ko. Sila hindi ko na tinitingnan bilang isang Koreano, Australiano, yung mga kultura nila. As long as meron kayong isang word na sinusunod, nawawala po yung barrier. At ang pakikipag-usap nyo, kahit mga foreigner po sila, ang pakikipag-usap ay magkakapatid. Bakit? Kasi meron po tayong banal na Espiritu Santo. Yan po yung ating pong sama-sama. Meron po tayong banal na Espiritu ang bawat isa sa atin na kung saan ang lahat po ng mananampalataya ay nagkakaroon ng pagkakaisa, nagkakaintindihan tungo sa isang layunin, no? Mahalin natin ang ating Diyos at higit sa lahat, at mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin natin na po ang ating pong kapwa, no? So, amen po ba doon? Tayo po mong lahat ay merong Holy Spirit na sumasama sa atin. Pangalawang tanong, pinapakinggan niyo ba yung banal na Espiritu Santo na sumasama sa inyo? Mahina. Amen. Hindi ko pinapalakasan na, pero siyempre, maintindihan po natin na lahat po ng ginagawa po natin, mabuti man o masama, hindi po yan nalilingid sa mata ng banal na Espiritu. At dahil hindi siya nalilingid, i-convince ka niya na gumawa ka ng naayon sa salita po ng Panginoon Diyos. Ang masama po diyan, sinasabi mong tumanggap ka, pero hindi siya yung nangungusap ang banal na Espiritu Santo. May question ngayon, kung tumanggap ka nga ba o hindi. So, meron po tayong shared spiritual DNA. Pangalawa, called to love one another. Tayo pong lahat ay tinawag para mahalin natin ating pong kapwa. Amen pa doon? Kahit mahirap siya, kahit ano pa man ang kalagayan niya, sabi ng Panginoon Diyos, ay tayo pong lahat ay tinawag para mahalin po natin ating pong kapwa. Tandaan po natin ang dalawang utos na sinamarize po natin pong Panginoon Diyos. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya sabi niya, called to love one another. Mahal po ba natin ang bawat isa? Dito pa lang sa iglesia ito, sa JTCS, mahal po ba natin ang bawat isa? Anong pakiramdam niya pag tinatawag pa kayo? Pagdating ng service, tinatawag pa kayo? Tinatawagan pa, tinetext. Sign of love yun. Huwag kayo may insulto, no? Kapag hindi na kayo mahal, hindi na kayo ite-text. No. Kapag hindi ka na hinahanap, yan, no? Pero huwag naman yung puro text, no? Text pa ka naman. Andito na ako. Ayan, tayo po lahat itinawag para mahalin po natin ng bawat isa.
Stronger when united. Tandaan po natin na po, ang grupo na nagkakaisa sa isang layunin, ang church na nagkakaisa sa isang layunin ay napakalakas dahil kasama po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Kung hindi pwede po tayo magkawatak-watak dahil masisira po yung pong ang gawain para po sa atin ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon Diyos, kung tayo pong lahat ay nagtutulungan sa ating pong iglesia, sa ating pong church, tayo po lahat ay tumutulong. Paano po tayo nakatutulong sa JTCS? Hanggat nabubuhay po tayo, dahil citizen po tayo ng kapwa mananampalataya, mga kababayan ko kayo, sa anumang kaparaanan, kahit hindi JTCS, tayo po'y makibahagi sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Dahil po ang pinaglilingkuran po natin ay hindi po yung ating pong kapwa. Ang pinaglilingkuran po natin ay ating Panginoon Diyos. Kung naglilingkod kasi yung kapwa, nalulugod po sa iyo ang ating pong Panginoon Diyos. Sa anumang kaparaanan, paggamit po tayo sa ating pong Panginoon. Amen ba doon? Ang lahat po ba ay nagnanais na magpagamit sa ating pong Panginoon Diyos? Tayo po bang lahat ay naniniwala na ang citizenship po natin ay ang kaharian ng Diyos? Ang sarap po ng gano'n, no? Nandito ka pala sa lupa, pero ini-imagine mo na, Lord, ang sarap siguro patandyan na ako sa piling mo. Lord, ang sarap no, nung wala akong gagawin kundi umawit sa iyo. Lord, ang sarap no, yung bang walang kahirapan na sa piling mo. No? Wala na pong karamdaman. Ang kinakailangan lang natin ditong gawin ngayon habang narito po tayo, nabubuhay, tayo pong lahat ay makipag-unite sa bawat isa. Paano po tayo makipag-unite? Magkakaroon ng unity. Kung hindi naman tayo nagkakapatawaran sa bawat isa. Tayo bang lahat ay nagpapatawaran sa mga sala ng bawat kapatid. Amen po doon? Inutangan ka ng 10,000, hindi ka binayaran, patatawarin mo ba? Parang hirap, no? Parang hirap. Pero sabi ng Panginoon Diyos, magpatawaran kayo. Magpatawaran kayo. Stronger when united. Build together in unity. Dapat makita po tayo na merong pagkakaisa, lalo tigit tayo po ay nananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi pa sa 1 Corinthians 12:27, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Amen ba doon? Sino rito ang nagsasabing siya po ay bahagi ng katawan ni Kristo? Yan. Sino po rito yung mata ng katawan ni Kristo? Sino po rito yung kabay ng katawan ni Kristo? Sino rito yung hinliliit ng katawan ni Kristo? Tandaan po natin, ano man ang gawain po natin yan, maliit man o malaki, kabahagi ka ng katawan ni Kristo. Tandaan po natin po, siguro tanong ko po, dahil katawan po yan, sinasabing ang katawan po ni Kristo ay bawat bahagi nito ay dapat ay tumutulong doon po sa katawan. Kahit nga po yung yung hinliliit natin sa talampakan, may gamit pa yon? May gamit pa yung hinliliit natin sa talampakan? Pambalanse po siya. Pag sa mga hindi naniniwala, putulin nyo. Pambalanse po yan, no? Yung po yan, biro lang po yan. Pambalanse po yan. Po. Pag wala po yung mga hindi lit po nyo sa magkabila, ay hindi po tayo makakabalanse. Kaya malaki po ang tulong po niyan sa ating pong katawan. So lahat po ng parte ng katawan po natin ay malaking bahagi kung bakit nagkakaroon ng isang malusog na katawan. At sabi diyan, ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Kinakailangan maging malusog ang katawan ni Kristo. Ito pong iglesyang ito ay ang head, ang Panginoong Jesus, at tayo po ang katawan niya. Tayo, ang bawat isa ay kabahagi nito. Dapat po ang bawat bahagi ay tumutulong para maging malakas ang katawan ng ating pong iglesia. Na ang ulo, walang iba, ang ating pong Panginoong Jesus. Sabi ni Thomas Watson, God builds no churches with dead stones.
Ibig sabihin nito ay hindi gumawa ng simbahan ng Diyos doon sa mga dead stones. Ano yung mga dead stones na yan? Yung mga hollow blocks, dead stones po ang tawag diyan. Ano pa, yung mga graba, mga sand, no? Hindi po ganun ang church. Ang sabi diyan, but with living stones. Tayo pong lahat ay church. Living stones po tayo pong lahat. Ang iglesia, ang church ay samahan o grupo ng mga nananampalataya at nagtataas sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Application po natin, makibahagi ka sa iyong lokal na iglesia at magsilbing pagpapala sa iyong mga kapwa Kristiyano. Ba doon? Tayo ba ay nagiging blessing sa bawat isa? Pag nakita ka ba ay natutuwa sa iyo? Pag nakita ka ba ay na-excite makipagkwentuhan sa iyo? Ba doon? Wala namang kwentang kausap ito. Ito na naman. Naku, uutangan na naman ako nito. Wala namang ganun, ano? Sabi niya, walang ganyan dito. Walang ganyan dito. So lahat po tayo ay dapat may excitement pag nakikita po natin ang bawat isa. Ano po ang summary po natin? Anong conclusion? Kayo na po ang bumasa. Una, amen po ba? Dati tayo pong kaaway ng Panginoon Diyos. Hindi na po tayo dayuhan, hindi na po tayo strangers. Tayo po ay mga anak na ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo po ay kasama na sa sambahayan ang ating pong Panginoon Diyos. Pangalawa, ayan. Kung hindi po natin, kung tayo po ay nagiging masaya, ipinagmamalaki po natin na tayo po mamamayan ng kalangitan. Dito pa lang po sa lupa, ipinagmamalaki na po natin, ipinamumuhay na po natin base po sa lahat ng mga ginagawa po natin. Ang mabuhay na mayroong katwiran at mayroong kabanalan. Pangatlo, lastly. Yan. Ano po nasabi natin yan? So tayo pong lahat ay magpalakasan. The place where we belong is the church. Ang lugar po natin, walang iba kundi ang ating pong church. Dahil po tayo ay sama-sama, ang magiging citizenship po natin ay ang kalangitan. Let the citizen of heaven say, Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa sandaling ito. Hallelujah. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil Lord, sa iyong mensahe sandaling ito, ipinaalala mo muli sa amin na kami, Panginoon Diyos, ay hindi na mamamayan ng mundong ito. Kami, Panginoon Diyos, ay citizen of heaven. At dahil alam namin, Panginoon Diyos, kami ay mamamayan ng kalangitan, dito pa lang sa lupa, Panginoon Diyos, ipapakita namin kung paano maging mamamayan ng kalangitan. Ang gumawa ng kabutihan sa aming kapwa, ang itaas ka namin, Panginoon Diyos, ang iyong pangalan, ibahagi yung mga salita. Lord, ikarangal po namin at hindi ikahiya ang pangalang Jesus. Lord, sa bawat gagawin po namin, Ama, makita mo, Panginoon Diyos, na lahat po ng aming pong mga ginagawa ay nakalulugod sa iyo. Ano man man ang Panginoon Diyos, ang aming pong ginagawa ay makita mo ang bawat siya, Lord, na patuloy ang pagpapagamit, Panginoon Diyos, sa iyong mga ubasan. Maraming po salamat sa sandaling to at nalain po namin, Lord, simple lamang, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon Diyos. Kami ipinalalahan na mo na dito pa lang sa lupa ay dapat, Lord, nagagalak na kami, Panginoon Diyos, dahil kami po, Panginoon Diyos, ay itinuring mo ng mga anak at itinuring mo na, Panginoon Diyos, na kami ay tumanggap na ng walang hanggang kaharian mo, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong eternal life. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong dugo na labos sa krus ng Kalbaryo. At dalangin po namin, Lord, kami ay nandito pa lang sa lupang ito. At Lord, aariin namin, Panginoon Diyos, na kami, Panginoon Diyos, ay citizen na ng heaven. Dumanas man kami ng maraming problema, dumanas man kami ng maraming pagsubok, Lord, bagyo man ito o lindol o ano pa man, Panginoon, makasakuna. Kami pa rin, Panginoon Diyos, ay hindi mawawala na kami ay sinulat mo na doon sa aklat ng buhay na kung saan kami ay magiging citizen of heaven.
Maraming po salamat sa iyong mensahe sa sandaling ito. At Lord, ang dalangin po namin, nagabayan mo kami sa aming mga gagawin, Panginoon Diyos, mula ngayon at sa mga susunod pang mga araw. Lord, salamat sa iyong pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos Ama. Salamat po, Panginoon Diyos. Lord, sa pagdiligtas ng Diyos Anak at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng may sabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon ng Diyos, sandaling ito. Ayun po, bago po tayo matapos, muli po nating awitin ang awiting may galak. Yes, Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw at umindaw sa awiting may galak. Problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat, Tayong lahat ay umawi sa tugtugig makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, banal niyang pangalan. itaas mga kamay. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw! Sumayaw at umindaw sa awiting may galak. Problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tugtugig makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, banal niyang pangalan. Ang Diyos ay tapat. 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 Yes. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay Siya hindi tapat. nagbabago. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Minsan pa, siya hindi nagbabago. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Sabay-sabay po tayo. Tayong lahat ay umawit. Tayong lahat Yes, Lord. ay umawi sa tugtugig makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, banal niyang pangalan. Minsan pa, tayong lahat.
bumawi sa tutuhin makalangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan. Papurihan, banal niyang pangalan. Minsan pa. Papurihan, banal niyang pangalan. Muli ka, O Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Lord. Yes, Lord. Ayan, praise God. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Sunday. Sa susunod na Sunday po, Father's Day po. Ayan, Father's Day. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat ng mga tatay, yung ating pong mga asawa, yung ating pong mga kapatid na tatay na pwede po natin i-invite yan sa darating na Sunday. Isi-celebrate po natin yan. Yung dun po rin sa tumayong tatay at nanay, ayan, pwede rin po yan. Kaya sana po ay ma-invite po natin sila sa darating na linggo. Ayan, magkita-kita po tayo ulit. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Wait lang po, meron po tayong lunch. Masarap po yun, pork chop yun. Hinulaan ko lang.